Magandang gabi po sa lahat. At ito naman po tayo, babalik tayo sa isa pang ating mission sa buhay na makapagbibigay ng pagbabago sa ating bansa. Sa pamamagitan po ng pagbibigay ng edukasyon sa ating mga botante kasi naniniwala ako na ang pinakaumpisa at walang ibang pinakamagaling na susi para sa kinabukasan natin kung hindi po yung mga boto ng ating mamamayan. Sana po ay maayos ang boto ng ating mamamayan. At kung maayos ang boto ng ating mamamayan, yan po ay direkta na magre-resulta sa mga pagkakaroon sa bawat opisina ng mga marangal na tao, mga taong mga maninilbihan para sa tao, at mga tao na hindi magkakaisip na magnanakaw. Yan po ang hinahabol natin na klase po ng mga opisyal na mahalal sa ating bayan. At kaya po, isa sa aking mission sa ngayon hanggat wala pa pong eleksyon ay ang bibigyan kayo ng edukasyon patungkol po sa kasamaan ng bawat kandidato. Hindi saka na lang ako magbibigay ng aking rekomendasyon kung sino sa mga kandidato ang iboboto. Pero sa ngayon, hanggang bago 3 days before the election, ay magbibigay ako ng kasamaan ng bawat kandidato para sa aking bithiin na malalaman ninyo kung ano ba ang masama sa bawat kandidato. Pero ladies and gentlemen, wala na pong iba kayong pinakamagaling at pinakamalaking at pinakamatinding obligasyon sa ating bayan. Kung hindi ay yung pagbubuto ng tama. Paano po pagbuto ng tama? Dalawang pamantayan lamang po ang simple nating pag-isipan. Dalawang KK. Unang K, katapatan. Katapatan sa kanyang naging trabaho, itong kandidato, matapat ba siya nung nakaraang trabaho niya? Kasi kung matapat siya sa kanyang naging nakaraang trabaho, ay sigurado na po na siya ay wala ng problema na maninilbihan na hindi magnanakaw mula sa mga kaba ng bayan natin. Yan lang po ang numero 1. Next ay, kung may katapatan ka, lahat ng naisip mo na gagawin ay para sa kagandahan ng bayan, para sa kagandahan ng mamamayan. At kung marami kang katapatan, huling-huli na po sa isipan mo mag-isip na magbibigay ng mga ayuda. Kailangan po, yung ayuda po natin ay dapat limitado lamang po sa mga buhay at kamatayan ang nakasalalay. At emergency lang. Dapat, hindi yung kagaya ganon sa AKAP na talagang binaboy na nila ni Erwin Tolpo at saka ni Romualdez na magbibigay pa ng AKAP. Nung pumasok lamang si Erwin Tolpo dyan sa Kongreso, saka pa lang nabuo yung AKAP kasi narinig ko siya magsalita na nag-isip na daw siya ng isang pamamaraan na ang mabibigyan ng ayuda ay hindi lamang mga mamahihirap, kundi mabibigyan din yung mga tao na may trabaho pero may mababa ang sweldo at may tinatawag na inflation. So yan po, utak po ni Erwin Tulfo yan, yung mga akap-akap ng ayuda. Kaya tinaasan nilang akap kasi iniisip nila diyan po sila mananalo sa darating na halalan. At dinamay ba, pinataasan din ang AIX. Kumbaga, pag makita po natin, ang ginagawa nila ay hindi lamang po mga tao na napang-ospital, hindi lamang po pang-emergency, hindi lamang po pang-buhay o kamatayan na nakasalalay na namimigay sila ng ayuda. Andiyan nakikita mo si Jerbil Ruistro na all the while na isipan ko magaling na congresswoman, siya pa namimigay ng ayuda. May mga pa, bless pa yan, lahat na tumipila sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Pero mo, hindi naman yun mamamatay mga tao pag hindi mo binigyan ng pera. Anong ibig sabihin? No? Di, pambili ng boto. Ganon din po ginagawa ni Romualdez. Ang ginawa ni Romualdez po, sisahin ko itong budget nito. Mula po sa kanilang mga, titingnan natin ang budget ng Kongreso, ay kung titingnan mo, lumalabas po na ang nirekomenda po ng DBM ay nasa 16 billion lamang or 18 billion. Bubuksan natin para makasiguro tayo.
Tapos, nung pagdating sa Kongreso ay hindi pa nila pinataasan. Pero pagdating sa Bicameral Conference Committee, nagsingit-singit na sila, ay ginawa lang 33 billion. So saan kaya napupunta yung ibang pera na nilaan doon para sa House of Representatives? Makasagot, dapat mo sagutin po ito, Mr. Romualdez. At yun pala, nakikita na natin kung saan napupunta yung mga budget na ganun kalaki. Tingnan natin, National Expenditure Program. Ito, National Expenditure Program, ipapakita ko po sa inyo sa House of Representatives. Ang ipapakita ko po sa inyo ay sa screen, ito po yung budget na pinagsimulan ng para sa Kongreso. May natin ilabas si Camille Villar. Okay, ito po. So magkano ang budget sa 2025 ng House of Representatives? Ha? So 16 billion 345,154. Ito po. Yan po Yan, may highlight. Palaking ko, 16 billion 345 million 154,000 pesos. Yan po ang budget. So ngayon, pagdating doon sa Bicameral Conference Committee, may siningit siya. Ang tawag na parang magmadyong ka na, parang paningit eh. So, ito 16,805, may tinaas na dinagdag ng konti at nagiging 16 billion 805 million 474,000. Ngayon, pag tiningnan natin ang budget sa nangyari, saan na ba yun? Budget. Ito ang budget, no? So, pabalikin natin. Duplicate. So, ito, pabalikin natin, titingnan natin kung magkano ang inapruba noong 2025 budget sa final na ito. So, titingnan natin General Appropriations Act of 2025. Ito na po ang budget. Nakita niyo 16 billion 803 million lamang ang pinropose. So, ano na ngayon? Ito, titingnan nyo. Ito na pong inaprubahan. Sobra ka na. Mapakon talaga. Kung alam nyo lang, ang problema hindi nyo nalaman eh. Sikreto lang. So, ito po yun ang naging budget. Yan. Yung 16 billion na pinagsimula ay nagiging, tingnan nyo, nagiging 33 billion. So, saan na dinala yung yung 12 billion? Yun po ay ginamit ni Martin Romualdez na pamimigay sa bawat congressman niya na pupunta sa lahat ng mga sorti. Kaya diyan din siya kumuha ng budget na binibigay niya para sa lahat ng 215 or 240 na congressman na pumirma sa impeachment ni Sara Duterte. So ito po yung budget na ginamit niya. Imagine, from 16 billion, naging 33 billion. Oh, yan, nakabaon-baon yan dito. Meron pa siya tatawag na new appropriations. Ano yung new appropriations niya? Meron siyang, itong mga new appropriations niya, hindi ko maintindihan ito pag kailangan analyzein ito isa-isa. Yung traveling expenses nila, 2 billion, 500,000. Panggasolina, lahat-lahat ng traveling nila. So, ganun po. So, isa dito sa mga nakakuha ng pabor sa ganitong sitwasyon ng style ng diskarte ay si Camille Villar. Ito naman si Camille Villar, nagampanya siya sa San Jose del Monte noong isang araw. At
alam naman natin na si Camille Villar ay inendorso siya ni Sara Duterte noong 2 days or 3 days ago. So, ngayon, supposedly, naniniwala po ako maraming mga DDS ang buboto sa kanya. Kaya, dahil sa na problema si Camille Villar sa ibaba siya ng survey, so maring mananalo yan dahil po sa mga tulong sa kanya ng mga botante ng mga DDS. Ganon din si Aimee, nakikita ko na aakyat siya at mananalo dahil po sa matinding suporta binigay sa kanya ni Sara Duterte. Pero ganun pa man, ito si Camille ang ating tutukan. Dapat bang tanggapin ito ng mga DDS? Ay dapat hindi nyo tanggapin ito, lalo ng mga pinklawan. Oh? Pero ewan ko lang, mga BBM, kung tatanggapin pa rin siya, mga BBM voters. The fact na nagpapa-endorso sa kay Sara, magdadalawang isip naman ngayon. O ito po yung ginawa ni Camille Villar. Nais ko pong latag sa inyo yung ginawa, basahin ko sa inyo yung ginawa ni Camille Villar at yung ginawa ng mga tao sa San Jose del Monte sa kanya nung siya nagsasalita. Kung sa ibang mga rally sa Mindanao, kapag magra-rally doon yung mga kakampi ni Bong BBM, ay dahil sa maraming DDS doon, magsisigaw sila talaga na Duterte, Duterte. Yan ang sinisigaw doon. So, ngayon, dito naman kay Camille, ang sinisigaw ay iba. Saan ba yun? So, ang sinisigaw, titingnan natin, basahin ko yung na yan. Saan ba yun? So, nakalagay rito kay Camille, sa balita, basahin ko lang. The crowds clap back at Camille Villar's pangarap. Question. Kung sa ibang mga rally, ang tinitingnan nila ay nagsisigaw sila Duterte, Duterte, pero kay Camille Villar, ang sinasabi rito ay sinisigaw siya, tubig, tubig, tubig. Ganon po nangyari sa kanya dito sa San Jose del Monte, Bulacan. So, ngayon, ito, titignan ko lang yung, dali, saan na ba yun? Okay. So, the crowd claps back at Camille Villar. So, sinasabi siya, sinisigawan siya na tubig-tubig. Alam mo ba kung bakit? Dahil po, matanda natin noong 2018 ay parang binenta ng mayor ng San Jose del Monte ang tinatag dito yung sana ba yun? Nawala ako Dali nawala ako, nawala. Ito, buti nakita ko. Nawala ko, pasensya na lang. Patugtugin ko ngayon yung sana ba yun? Uy, 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 uy. Dahil lang nag-live ako. What did you do?
ito na. Ito na. Isishare ko ngayon yung speech ni Camille Villar na dinocument ng Rappler. Ano ba ang pangarap ng pamilyang Pilipino? O ano daw pangarap ng pamilyang Pilipino? Babahay daw o tubig? Sabi, tubig! Siyempre, ang magkasariling bahay at lupa O ano ngayon ibig sabihin yan? Mamimigay ka ng bahay at lupa? para mapalaki natin ng mabuti ang ating mga anak. At siyempre, magkaroon ng sapat na hanap buhay. Yan ang campaign speech ni Las Piñas Representative Camille Villar nung pumunta ang alyansa slate ni Marcos sa San Jose del Monte City sa Bulacan noong Pebrero. Hindi niya nabanggit ang pinaka-basic need ng tao at ang pinaka-iniinda ng mga hinihinga niya ng boto, ang tubig. Isa yung tubig po. Sobrang mahal talaga ang singil nila sa tubig. Prime water sa tubig. Kasi palaging walang tubig. So para maintindihan ng aking tagapakinig, ang issue po sa tubig sa kanila ni Villar, ganito. Noong 2018 ay pumirma po ang mayor ng San Jose del Monte at sa Prime Water na pag-aari ni Villar. At ang usapan nila, magkaroon sila ng joint venture na kung saan ay gagastusan daw ng kumpanya ni Villar ang pagbabago ng mga tubo at kung ano-ano pag iba. At kapalit nun, ang magpapatakbo ng San Jose Water District o San Jose del Monte Water District ay ang Prime Water ni Villar. So, nangyari ito, bago nangyari in 2018 yung palitan ng operation mula sa San Jose Water District papunta sa Prime Water ay pumutok muna ang tangke, isa sa pinakamalaking tangke ng San Jose Water District. At ito ay natatagpuan sa Barangay Muzon, San Jose del Monte. At nang pumutok ito, siyempre nasira. Pero sa aking investigasyon, napatunayan ko yung pagpaputok ay sadya. So, ang ginawa nila, sa aking pakikiwari, ay pinatay nila yung paglabas ng ang tangke nila po ay binubuo yan parang guma. Tapos ang ginagawa nila, ang labasan ng tubig ay inoff nila at may natira pang bakante na hangin sa itaas at binumbahan ng tubig galing sa bomba. Siyempre, wala nang labasan ng tubig, tutulak kayo ng tubig yung hangin hanggat sa pumutok yung tangke. Pagputok ng tangke, marami ang tatlong namatay doon at maraming nasugatan. Yan po ay ginawa na sadya para mabibigyan ng katwiran ang pagpipirma ni Mayor Arthur Robes sa pagbibigay ng pagpapamahala o joint venture sa Prime Water doon sa Water District. So, ang nangyari, matapos na masaran, magkapagkaroon ng agreement at nagpatakbo na, alam mo ano nangyari? Bihira na lang magkatubig ang mga mamamayan ng San Jose del Monte. At nalulugi pa ang kanilang kumpanya, ang kanilang water district. So dahil sa ganon, hanggang ngayon, ilang taon na nakalipas, 2018, 7 years na, lalo ngayon lumalala ang sigaw ng mamamayan ng San Jose del Monte ng tubig. At wala silang dapat sisinya kundi si Villar, na pakiwari namin ay nagbigay ng pera kay Robes, kaya para pumirma si Robes. At siyempre, dahil sa utos ni Robes, yung mga kasapi ng board ng Prime Water ay gumawa ng yung joint venture agreement sa Prime Water. At kita mo ngayon, hanggang ngayon, masaming problema ngayon nagka-problema ngayon po ang San Jose del Monte. So patutugin natin ulit to. Pero mahal ang singil. Ang Prime Water ay pagmamayari ng kapatid ni Camille na si Manuel Paulo Villar, isa sa mga kumpanyang bahagi ng business empire ng ama nilang si Manny Villar, ang pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayon.
2018 nang magkaroon ng joint venture ang Prime Water at San Jose del Monte City Water District at simula daw noon ay naging pahirapan na ang tubig sa kanilang buhay. 88 years old na si Lydia Hilario o Nanay Ike. Pero alas 3 ng madaling araw kailangan na niyang gumising para mag-imbak ng tubig. Dahil nitong mga nakaraang taon lagi silang nawawalan sa buong maghapon. Minsan tumatagal daw ng 2 araw na walang tumutulo sa gripo. Po, minsan nantok ako. Minsan bunggo na ulo ko dyan sa kap dahil siyempre Pero sinisikap ko yan. Ito yung kusina nila, Nanay Ike. Buong umaga daw silang walang tubig, kaya hihintay nilang magkaroon ng tubig ulit. Kaya natambakan na sila ng huhugasin, parang yan. Dito, papakita ko sa inyo yung maximum na tubig na lalabas sa gripo nila. Ayan. So, meron na silang tubig ngayon, pero para sa atin, mahina yan. Pero para sa kanila, yan na yung maximum na ilalakas ng tubig nila. Si Even Kalahati, 76 years old, engineer at dating chairman of the board ng Water District ng San Jose del Monte. Nagtataka kung bakit sila nakipag-joint venture sa Prime Water gayong okay naman daw ang serbisyo noon. Nung mag-take over sila ng 2018, ayun, nagsimula ng parang unti-unti nang may mga rationing. Mismanagement talagang, mismanagement, lack of manpower. Yun ang nakikita ko, lack of manpower. Yung mga taong kinuha nila, hinire nila, although nagdagdag nga, yung sinasabi nila, nag-hire sila, pero walang kalaman, hindi na-educate. Pati ang Commission on Audit mismo na bahala sa joint venture. Paano naman daw kasi bago pumasok ang Prime Water? Napakataas ng kita ng water district nila. Pero simula 2018, pababa na ng pababa at nag-negative 5 million pa noong Totoo yan. 2020. Ang sabi noon ng water district sa COA, kung tataasan daw nila ang hati nila sa kita, baka tumaas pa ang singil ng tubig. Pagtataka ng COA, bakit tila okay lang sa water district na tumaas ang kita ng Prime Water hanggang lumiit ang kita ng gobyerno at nalulugi pa nga? Habang ginagapang ng water district ang kita nila, ang Prime Water Infrastructure Corporation ng mga Villar, payaman ng payaman at umabot na nga sa bilyon ang kita. Hindi naman daw nagkulang ang mga residente, sabi ni Kalahati, dahil tumakbo na sila noon sa korte. Pero talo sila dahil sabi ng huwes ay dapat sa Supreme Court daw sila lumapit. Ang kaso, wala na raw silang pera pang pondo ng isa pang Supreme Court petition. Parang mahirap ngang bumangga sa kumpanya ng pinakamayamang tao sa bansa. Ang dating konsehal na si Irene Del Rosario, nakulong na dati sa kasong cyber libel na ikinasa sa kanya ng isang tao dahil sa pagtuligsa niya sa joint venture. Idinemanda na rin daw siya ng sedition dahil sa namuno sa pulong ng mga residente para usisain ng kontrata. GOCC ang Water District at So technically anyway, hanggang dyan lang muna yan at nagmaglalaan ako ng isang panahon para dito sa San Jose Water District. But anyway, I just want to tell you na ako po ang naging abogado nung si Irene, na konsehal ng Water District at kinasuhan namin yan at yung mga lahat ng libel cases ni Irene ay naipanalo ko. Pati mga sedition sinampa sa kanya na ipanalo ko. At ang kumasok po sa kanya, hindi lang binanggit, kundi si Arthur Robes at saka asawa ni Arthur Robes na kasalukuyang mayor na si Rida Robes. Yan po ang nangyari na katotohanan dyan. So anyway, yan lang muna ang babanggitin natin tungkol dyan. So dito naman, ay tignan natin ito sa ibang punto. May 23 minutes na ako. Ang akin lang po dito ay hindi lamang po sa San Jose District, San Jose, hindi lamang po sa San Jose del Monte ang Prime Water. Napakarami po ang Prime Water sa buong Pilipinas. Isa dyan sa Zamboanga City. Isa dyan sa Mikawayan City. Isa dyan sa napakarami sa Tagaytay. Marami. So ngayon, Prime Water Infrastructure Corporation ay utility company ni Villar. Parang ano to, parang Maynilad at parang Manila Water. Pero ang kanilang tinitira yung mga water district sa probinsya. So ngayon, ang kanilang siniservisyon ay 1.7 million na mga bahay across the country. Yan ang nakalagay dito sa report ng artificial intelligence ng Copilot.
So their services include water development, water system development, bulk water supply, and seepage management. They also focus on improving water supply systems and expanding wastewater treatment facilities. So, yan po ang kanilang kumpanya ni Villar na isa sa nagbigay ng malaking pundo para sa mga bilyar. So, but nevertheless, what is important now is at least alam ninyo na hindi dapat iboto to si Camille Villar. In whatever way, kasi po, kukwentuhan ko na kayo ngayon, ano bang pinanggalingan ni si Camille Villar? Malalaman nyo kung pinanggalingan niya ay doon sa tatay niya na si Manny Villar at ang nanay niya na si Cynthia Villar. Si Manny Villar po ay naging congressman niya sa Las Piñas. So, nag-umpisa siya nagnegosyo sa mga maliliit na subdivision, yung Camellia Homes. Tapos, ang pinakamalaki na kanyang achievement na ginawa na aking isa-cite ay namili siya ng lupa doon sa Bacoor, Cavite. Yung area ng Bacoor rin po ay katabi po yan ng Muntinlupa na National Bilibid. Kasama pa sa reservation ng National Bilibid. So marami siya nabili. So thousands of hectares na nabili niya dyan. So nabili na dyan, ang pagbili niya dyan, kung hindi ako nagkamali, is 500 pesos per square meter. Tapos, ang ginagawa niya na racket ay ganito. Pag makabili na siya ngayon, hati-hatiin niya sa 100 or 50 square meters bawat isa. Tapos, pataasin niya yung fair market value. Nung binili niya is 500 pesos per square meter lang. Tapos, nung pinalaki niya ng market value, ginawa niyang 10,000 pesos per square meter. So, sample lang yan. So, ngayon, ang ginawa niya, at kung meron siya, ang ginagamit niya sa pamimili ay hindi pangalan niya, kundi bumuo siya ng maraming korporasyon at yun ang namili ng mga lupa. Pagkatapos na, bumili siya ng isang bangko na palugi, na bangko na Capital Development Bank. Tapos nung nilagyan niya ng capital na 1 billion pesos. So siyempre, sa batas ng Bangko Sentral, kapag nagtayo ka po ng bangko at inaprubahan ng Bangko Sentral, kung magkano ang kapital na ilalagak mo, ay tatapatan po ng Bangko Sentral. So ang nilagak ni Villar na 1 billion ay tinapatan ng Bangko Sentral ng another 1 billion. So nagiging 2 billion ang pera ng Capital Development Bank. Parang ganun. So ngayon, anong nangyari kasunod? Di ang ginawa niya, lahat po ng mga kumpanya niya na bumili ng lupa ay umutang po sa kanyang bangko, Capital Development Bank. So, ang mga lupa na dati 500 pesos per square meter ay inutang niya sa halaga na 3,000 pesos per square meter. Kasi ang batas po sa industry ng pautang o pagsangla ay 30% lamang po ng kabuang halaga ang ibibigay sa iyo ng bangko. So, sa makatwid, nakakuha siya tag 3,000 pesos per square meter sa bawat mga lupa na pinasok niya sa bangko. Alam mo, bawal po sa batas ang tinatawag na DOSRI loans. Sa mga bangko po yan applicable. DOSRI loans. Ano ibig sabihin DOSRI? D as in directors, O, officers, S, stockholders, tapos RI, related interest na mga utang. Ang ibig sabihin yan, pag ikaw po may-ari ng bangko, bawal po na ikaw mismo uutang sa sarili mo bangko. Bawal po yan. Kasi siyempre pag hindi mo binayaran yan, ay matutumba naman ang bangko. At may limit sa percentage lamang sa kada isang borrower, maximum is 10% lang yan. So kung 100 million ang capital, o 100 billion ang capital ng isang bangko, maximum loan na pinapautang na ngayon sa kanila is 10 billion lang. So ganun po yun ang proseso. Ngayon, ang nangyari dito, umutang si Villar. Ngayon, hindi na-detect ng Bangko Sentral kasi iba-ibang pangalan ng korporasyon. So, nakalusot siya sa pagbabawal. So, sa makatwid, umutang siya, naubos po yung 2 billion. Yung capital niya na 1 billion at saka capital ng Central Bank. So, nang naubos, nakuha na lahat, pinasadyang nirimata, hindi binayaran yung lahat ng utang na sangla. Kasi bakit niya pababayaran? Ang kapital niya sa bawat lupa, 500 pesos lang per square meter. Sinangla niya ng 3,000 pesos per square meter.
kumita pa siya. Hindi parang nagbenta siya sa gobyerno kasi mapupunta na sa gobyerno sa Bangko Sentral ang lahat ng lupa. Narimata na. See? Kung gaano katuso kumita yung tatay ni Camille Villar. O ngayon, ganun din po yung kanyang asawa na si Cynthia Villar. Eh, di ba? Tapos, ang isa pang katusuhan ni Villar dyan ay nangutang pa siya dyan sa SSS. Yung kinapital pa niya sa mga bangko niyon, kinuha pa sa SSS, kung sino pa mga bangko natin, malalaking financial companies natin. So, wala siya pong pinag-iba sa ginawa na sindikato ni Andrew Tan. Pero sa huli ko na ikwento kay Andrew Tan. Dito lang kay Villar, ganun po ginawa niya. So ngayon, nung naging senador na siya, naging Senate President, ay anong ginawa niya? So, gumawa po siya ng budget na singit. Siya po yatang una nagsingit-singit. Sila ni Romualdez sa kanya ngayon na lang yan, sumunod na lang yan sa diskarte na singit ng budget sa Bicameral Conference Committee. So, anong ginawa ni Villar? Nagpara sa Daang Hari. Pero ang tawag niya doon ay Carlos P. Garcia Highway. So, naglagay ng 4 billion. Singit. Sa DPWH nilagay. Pagkatapos, gumawa uli ng panibagong singit in the same year na budget year. Ang ginawa, pinangalanan naman isa, hindi sa C5, ang pangalan sa isa, President Garcia Highway. Pero isa lang yun. Another 4 billion. So, naging 8 billion. Kaya, ladies and gentlemen, nagawa po ang Daang Hari. Ang Daang Hari nagawa sa pera ng pamahalaan. So, ngayon, anong nangyari? Ngayon, yung Daang Hari, dumadaan po sa gitna ng mga lupa niya, dyan sa Bacoor. Palabas yan doon sa, papunta sa Aguinaldo Highway, papasok pa yan hanggang sa General Trias. Ganun po, sa Cavite yung pinag-usapan natin. Ganun po ginawa. Ngayon, ang ginawa niya, pati highway, yung dating lupa niya, bumuo siya ng tinatawag na Villar City. Pati lupa ng gobyerno nasama sa Villar City. Kita mo ang katusuhan ng mga Villar. Kaya, it's good, it's a better choice na huwag nyo nang ibuto si Camille Villar. Ganun ba? Kahit inendorso pa yan, kayo mga DDS, huwag nyo ibuto yan. Kahit inendorso pa ni Sara yan, huwag nyo ibuto yan. Ano lang yan, mga traidor din yan sa Duterte. O, di ba? Matapos binigyan si Mark Villar ng pwesto sa pagka DPWH sa loob ng 6 na taon. O, pupunta ka doon sa alyansa. Ito naman, parang kagaya rin ni Eduardo Anyo, DILG Secretary, sa buong 6 na taon ni Duterte. Ano nangyari? Pinaristo pa niya si Duterte. Siya pa nag-isa sa nagplano. Kasama niya si Bongbong Marcos. Kasama si John Vic Remulla. Kasama si Gibo Teodoro. Si Gibo Teodoro, binigyan pa ng pwesto ni Duterte ang kanyang asawa bilang ambassador. Tapos, sinuportahan pa sa ni Sara nung nakarang eleksyon bilang senatorial candidate. Wala rin. Kaya puro mga, lahat ng tao ni BBM dyan, puro mga DDS, mga traidor ni lumalaban kay DDS. Kayo mga DDS, huwag nyo ibuto lahat ng mga tao ni BBM. O kayo naman, ganun lang po aking sinasabi. So, ibig sabihin, pero kahit inendorso ni Sara si Camille, huwag niyo na iboto yan. Ubusin lang yan ang inyong pera. Ha? So, ngayon, ano pa bang pag-usapan natin? Dito lang tungkol, limitado lamang din sa senatorial. Pero kung ako naman tanongin ninyo, abangan ninyo po, magbibigay ako ng choices ko kung sino iboboto na senador. Basta number 1 ko pamantayan, katapatan. Sunod, kakayahan. Ngayon ko lang sasabihin kakayahan. Anong kakayahan? Kailangan nakapag-aral ka ng batas. Kahit hindi ka abogado, basta nakapag-aral ka ng batas, prinsipyo ng batas, para maganda naman ang mga batas na ipapanukala mo kung ikaw senador. So kaya zero dyan si Erwin Tolpo kasi hindi nakatapos ng college yan. Ganon din si Ben Tolpo, hindi rin nakatapos ng college yan. So hindi rin siya nakatapos ng college, lalo na si Willie Rebillame. O si Philip Salvador, lalo na. O sino pang iba na hindi nakatapos ng college? Walang kakayahan kumbaga. So, sino pa ibang tumatakbo? Si Bong Revilla. O si Tol Tolentino naman, may kakayahan. Pero ang problema, yung kanyang katapatan, wala. Basta taong nagtraidor, tinraidor rin kayo si Duterte. So, basta taong nagtraidor, hindi yan magandang kandidato yan. O sino pang iba?
walang kakayahan. Marami pa no, marami pa lang walang may kakayahan siguro yung mga kandidato ni DDS pero mga wala namang eksperyensya. Maliban na lamang kay Bato at saka kay Bungo. Oh, ngayon iboboto niyo pa ba si Bungo at saka si Bato? Pero ang alam naman natin ay delikado din ang katapatan nila na side. Bakit po? Kung sa kakayahan, pwede natin sabihin dahil may experience sila, pero sa katapatan na side, kasi tandaan niyo, pinangalanan sila ni Arturo Las Cañas na kasama sa tinatawag na war on drugs. At hindi pa nangyari war on drugs, mayor pa lamang si Duterte ay kasama na sila doon. So, kayo mag-isip diyan, pero sa akin, dalawa lang pamantay niyo, katapatan at kakayahan. Pero kung sa ngayon, pwede ko masabi sa kakayahan at katapatan, wala nang tatalo kay Heidi Mendoza. Yan po sinasabi ko. Pagkatapos naman, pagdating sa kakayahan, may mga abogado dyan na si Attorney Luke Espiritu, si Attorney Sani Matulak, sino pa bang iba. Pero, hindi natin nasubukan pa. Pero kung titingnan mo record, si Attorney Sani Matulak at si Attorney Luke Espiritu ay wala namang napabalita na nagnakaw sila sa kanilang pagiging abogado. So, in other words, maasahan ko rin itong dalawang ito na tutulong kay Heidi Mendoza. Sana marami magkakagusto sa aking irerekomenda. So, para sa ngayon, napupusuan ko rin si Franz Castro. Huwag nyo, hindi po totoo yan na NPA siya. Aking pakiusap lang, hindi po siya NPA. Ganon makabayan lang talaga po yan. Kasama niya rin si Arlene Brusas din. Sino pang ibang aking itutulak ay isa pa yung sa amin kasama namin sa Bunyog na si DVD Angelo. At siya po ay makakalikasan. At kung nandun siya, tutulungan ko siya po. Ako magbibigay sa kanya ng dagdag na katalinuhan para magiging maganda ang batas na gagawin niya. Okay, hanggang dyan na muna tayo. Remember, Camille Villar will be a candidate who will be a disaster mangyari dyan. And dyan na po ako sa ngayon.